11. Sa sandaling iyon, si Cecilia ay nakaupo sa lupa, nagyelo sa pagkabigla. Ang babae ay palaging walang kabuluhan, kaya medyo may kamalayan siya sa sitwasyon. Si Harvey York talaga ang kanilang boss. Lahat ng mga lalaki na naroon ay magalang din sa kanya. Paano iyon posible? Siya ay isang walang halaga na live-in son-in-law. Sa nakaraang 3 taon, tuwing pupunta ako sa bahay ni Mandy, ang piraso ng marumi na ito ay palaging naghuhugas ng mga paa o banyo. Masasabi ko pa sa kanya na marumi upang hugasan ang aking maruming sapatos at medyas na hindi ko ginawang gustong hugasan. Ngunit, hindi ako makapaniwala na siya ay boss ng gangster. Ang pangyayaring ito ay talagang nagulat kay Cecilia. Ngayon na alam niya ang kanyang pagkakakilanlan, tatapusin ba ni Harvey ang kanyang buhay dito? Natakot si Cecilia sa kanyang buhay. Ang mga taong iyon na nanirahan sa mga lansangan ay malupit sa malupit kung sila talagang nais na gumawa ng isang bagay, walang kahit nakakaalam kung bigla siyang nawala. Harvey, Sir York, si Cecilia ay lumuhad sa harap at niyakap niya ang mga binti ni Harvey, humihikbi ng naghihisteryo. Mali ako. Ako ay tunay na mali, si Cecilia ay nahihiya ng walang katapusan. Hindi niya iniisip na isang araw, ay kailangan niyang lumuhad sa harap ng live-in son-in-law na ito at humingi ng tawad habang niyakap ang kanyang mga paa. Ngumiti si Harvey at nagtanong ng hindi sinasadya, hindi ba nakasasabi mo lang na hayaan mo akong pilitin ako ni Mandy sa pamilya hindi kahit na binigyan ako ng isang lugar upang humingi ng pagkain? Mali ako. Ako ay tunay na mali. Si Cecilia ay nanginginig. Humihingi ako sa iyo ng tawad, alang-alang kay Mandy, pakisabi sa akin na umalis. Ayokong mamatay. Hindi ko sasabihin ang isang salita ng kung ano nangyari ngayong gabi, ligtas ang lihim mo sa akin. Ako ay manampa, ipinapangako ko. Pangako, Mock-Alma na nagtanong si Harvey. Paano ko magarantya ito? Ako, si Cecilia nakagat ang kanyang labi. Guro, mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Ako lang ang iyong maliit na aso, at wala akong sasabihin tungkol dito. Pakinggan ko sinasabi ng Panginoon ko. Woof woof, tahimik na tumahol si Cecilia ng 2 beses. Nabigla si Harvey kung saan ginawa ang lahat ni Cecilia at tanggalin ang kanyang dignidad. Hindi man niya ito hiniling ngunit ginawa ni Cecilia na tumahol sa kanyang sarili. Namula na ngayon ang mukha ni Cecilia. Dati niyang kinamumuhian si Harvey York hanggang sa puntong iyon naiinis siya sa kanya, ngunit ngayon, mayroon na lang siya itinapon ang lahat ng kanyang dignidad sa harap niya. Hahayaan ko mag-slide na ito dahil wala akong ganitong uri ng baluktot na libangan, ngunit tandaan kung may makakaalam tungkol sa nangyari ngayon, gagawin ko ang iyong buhay na isang buhay na impyerno. Umiling-iling si Harvey at naglakad palayo. Wala siyang oras para sa kanya. Oo, syempre, mabilis na sumagot si Cecilia, mangyaring panigurado, guro. Hindi ko sasabihin ang tungkol sa nangyari ngayon. Natigilan si Harvey habang malapit na siyang umalis sa apartment. Ang babaeng ito ay susunod na, at sigurado hindi na siya magsasalita. May lakad pa si Harvey na pupuntahan, kaya nagmamadali lang siya umalis. Sa sumunod na umaga, sa pasukan ng York Enterprise, isang Bentley na may isang plaka ng lisensya mula sa kapital ng lalawigan ay nakapark sa harap ng gusali. Lumabas si Thea York sa kanyang sasakyan na nakasimangot. Nakatingin siya sa gusali ng tanggapan, agad siyang ngumuso. Ang gwapong batang iyon kung paano hindi niya ako pinaglingkuran ng isang gabi, pagkatapos na maging CEO. Tiyak na siya hindi pa nagbukas ang isang bagong dahon sa pamamagitan nito, tama. Mukhang ipapaalam ko lang sa kanya kung sino ang boss dito. Nagdala si Thea York ng isang pangkat ng mga bodyguard sa kanya at lumakad sa gusali ng opisina, ngunit pagdating sa security nakita sila ng mga gwardya at pinigilan sila. Bumalik na si Harvey sa kanyang kumpanya, nung isang gabi at inihanda ang lahat ng naaayon, at saka nagpalit siya ng mga security guard ng kumpanya ni Tyson Woods. Ang kanyang mga kalalakihan sa ngayon, para lamang sa kay Thea na alam niyang dadating. Ang isang mabuting aso ay hindi hamarang sa landas ng isa. Umalis kayo. Ang isa sa mga bodyguard ni Thea ay sumigaw.
Mayroon ka bang ideya sa kung sino ang babaeng ito? Siya ay maharlika mula sa pamilyang York, maging ang iyong CEO ay kailangang lumuhad sa harap niya. Napagtanto mo ba ang kahihinatnan kung patuloy mong hinaharangan ang kanyang landas? Si Tyson Woods, na nangunguna sa pangkat ng security, na lumakad papunta sa kanila habang nakangiti. Yumuko siya ng bahagya nang marating niya sila. Dapat kang maging maharlika mula sa panlalawigang kapital. Sinabi sa amin ng CEO ang tungkol sa iyong pagdating, ngunit mayroon siyang ilang mga importanteng gawain upang makitungo sa oras na ito. Aalagaan ka ng kalihim ng CEO ikaw para dito. Isang araw ng pagiging CEO at ipinapakita na niya. Sabihin sa kanya na pumunta dito kaagad. Si Thea York ay kasing lamig ng yelo, hindi niya alam iyon na si Wyatt Johnson ay banihag ni Harvey York. Naisip niya na ang tinatawag na CEO ay yun pa rin ang ignoranteng magandang batang lalaki na si Wyatt Johnson. Galit na lumakad si Thea patungo sa elevator. Sa likod niya, ngumiti si Tyson at nagdial kay Harvey York bilang Kabanata 312 sa tanggapan ng CEO. Sina Yvonne Xavier at Wendy Sorrell ay parehong nakaupo ng tahimik. Nang marinig nila ang pintuan na itinulak at bumukas, tumayo sila ng sabay. Nakatayo sa harap nila ay isang matandang babae. Si Yvonne, pareho silang kinakabahan ni Wendy bilang babae sa aura ay medyo nakakatakot. Ang kanyang mahigpit na presensya ay hindi tulad ng anumang normal na tao, at pinangungunahan ng buong silid. Si Yvonne na nagmula sa isang naitatag na background ay nagyelo sa lugar, habang si Wendy na nagmula sa isang normal na pamilya ay hindi naglakas loob na magsabi ng isang salita. Si Thea York ay sumulyap kina Yvonne at Wendy. Ang CEO, na medyo cute ang mga kalihim, hindi nakakagulat na itinago niya ako dito. Si Wyatt Johnson ay hindi na umuwi sa huling gabi. Sino ka? Ito ang tanggapan ng CEO. Paanong casual ka lang sa paglalakad? Pinakalma ni Yvonne ang kanyang sarili pababa at nagtanong, nakataas ang isang kilay. Si Thea ay tumingin kay Yvonne na may paghamak. Anong karapatan ng isang tulad na kailangan mong tanungin kung sino ako? Tanungin mo ang CEO na lumabas at makita ako. Nang marinig ni Yvonne ang kanyang mga salita, kumunot ang kanyang mga noo. Ang nangyari sa nagdaang 2 araw. Biglang dumating kahapon si Wyatt, nagpapanggap na CEO. Ngayon, ang dominanteng babae na ito ay dumating, at pagiging bastos. Ano ang dahilan niya sa pagpunta rito? Ang CEO ay may ilang mga bagay na dapat puntahan at ginagawa, bumalik ka na lang mamaya. Gayunpaman, ako ang kanyang sekretarya. Kung ikaw magkaroon ng anumang negosyo sa kanya, maaari mong sabihin sa akin. Kukunin ko at ipasa ang mensahe sa kanya para sa iyo, sabi ni Yvonne na nag-aalangan ng matagal. Ngumiti si Thea ng malamig at tuwid. Naging mabagal siyang lumakad papunta kay Yvonne at tumayo sa harap niya. Nang hindi nagsabi ng isang salita, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Yvonne. Sino ka sa palagay mo? Mayroon ka bang kahit na karapatan na makipag-usap sa akin? Pabalaykan mo siya kaagad, o kung hindi, kailangan mong lumuhad dito sa akin. Kukunin ko na lumuhad ka hanggang sa bumalik siya rito. Si Thea ay tumalikod. Ang beach na ito ay nararapat na mamatay para sa pakikipag-ugnay kay Wyatt. Natakot si Wendy kaya hindi man lang siya naglakas loob na huminga ng malakas. Kahit na gusto niyang protektahan si Yvonne, ang babaeng ito ay ganap na naiiba kay Wyatt. Sobrang nakakatakot ang aura niya na naramdaman niya ang buong katawan niya na nanghina. Naramdaman niyang lubos na nabalisa si Yvonne, marahil ay dapat nating hilingin sa CEO na dumating dahil maaari lamang niyang hawakan ito. Natatakot ako na kami pareho. Tumawa ng mapait si Wendy. Pareho silang dalawang mahina lang na mga babae. Maaaring mayroon sila pagpapasya, ngunit kulang sila ng lakas. Hindi umimik si Yvonne. Hindi niya kilala ang taong ito, paano niya nilalagay sa panganib si Harvey. Siya ay kinagat ang kanyang mga ngipin at umungol, ikaw sino ka sa tingin mo? Ito ang aming kumpanya, sigurado ka na may tapang ka na pumunta dito ng buong pagmamalaki. Sinisi ni Thea,
Ang Nianghi ay isang maliit na lungsod, at ang York Enterprise ay isang maliit na kumpanya lamang, ngunit ang mga kawani dito ay magkaroon ng mga guts upang makipag-usap sa aking tulad nito. Ikaw ba naghahanap ng kamatayan? Sa palagay mo ba ay talagang maglakas loob kang pumatay ng isang tao dito? Matapang na sagot ni Ivan. Malapit na siyang sampilan ni Thea, ngunit si Ivan ay hinarang siya sa oras. Pinibigyan kita dahil isa kang senior at isang mas matandang tao, kaya hindi ako magiging calculative sa iyo. Gayunpaman, ikaw ay nagiging matapang. Ano ang iyong dahilan para doon? Tumawa si Thea ng malakas. Ang ginawa niya ay tinamaan ang isang kawani mula sa York Enterprise. Kailangan ba niya ng dahilan? Ang mga tagapaglingkod at mababang uri ng mga tao ay hindi kahit na maihahambing sa mga aso, sa kanyang opinyon. Mukhang kailangan kong magturo sa iyo ng isang aralin, o iba pa hindi mo maiintindihan ang pagkakaiba sa pagitan ng gabi at araw. Hinayla ni Thea ang kanyang kamay at iniutos, gawin siyang lumuhod. Ang isa sa mga bodyguard ay tumungo patungo kay Ivan at hiniling na lumuhod ka. Tumatanggi ako. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Si Ivan hinawakan ang kanyang ulo ng mataas, ganap na hindi nag-iisa. Paano luluhod siya sa kanyang katayuan? Walang emosyonal na pag-iwas sa bodyguard si Ivan tumungo pababa habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan. Si Ivan ay sinanay sa pagtatanggol sa sarili, ngunit siya ang kalaban ay isang propesyonal na bodyguard. Hawak niya ang kanyang masakit na tiyan. Naramdaman niya ang lakas mula sa pagtama ng bodyguard. Sa wakas, walang magawa siyang lumuhod sa lupa. Tumawa si Thea sa kasiyahan habang naglalakad siya hanggang kay Ivan at sinabi, "Hindi mo ba naisip na napakaganda mo na mas maaga? Hindi mo ba sinabi na tumanggi ka? Bakit nakaluhod ka ngayon?" Tumangala si Ivan, na puno ng galit ang mukha niya. "Lumuhod ako alang-alang sa isang matandang bitch tulad mo, marahil ay hindi na mas mahaba upang mabuhay." Galit na galit si Thea at sinampal niya si Ivan sa mukha muli at tumili. "Itong bitch, talagang nais mong mamatay. Gaano kakatapang nasabihan ako na isang matandang babae? Pinang-ahas mo pa akong sampihin na mamatay ako." Kabanata 313. Hindi ko alam kung anong basura ang ginawa ng iyong lalaki, ngunit huwag ka mag-aalala. Wala akong interes sa pakikipagkompetensya sa iyo. Kahit na ang mga labi ni Ivan meron pagdurugo mula sa pagkahampas, hindi siya tumalikod. Sa sandaling iyon, alam ni Wendy Sorrell na kailangan niyang humakbang siya, o si Ivan ay maaaring mabugbog hanggang sa kamatayan. Hindi siya naglakas loob na lumaban, at maaari lamang magmadali patungo sa kay Ivan at tumayo sa harap niya. Malinaw niyang sinabi, "Miss Xavier, mangyaring huwag sabihin ngayon. Hintayin nating bumalik ang CEO. Ikaw huwag palaging magdadala ng pasanin sa iyong sarili, siya ang CEO, pagkatapos ng lahat. Pinuprotektahan mo siya at inaangkin mo pa rin na ikaw muling hindi inagaw ang aking lalaki." Si Thea York ay tumawa ng malakas na nagyelo pagkatapos ay lumingon kay Wendy. "Ikaw lumuhod ka din, baboy ka, o kung hindi man ako magtuturo sa iyo ng isang aralin din." Nakaramdam si Wendy ng magkasalungat, ngunit nang makita niya si Ivan sa sakit, wala siyang pagpipilian kundi lumuhod. Kung siya ay patuloy na matigas ang ulo, magtatapos siya tulad ni Ivan. Tuwang-tuwa si Thea na makita ang dalawang babaeng hinawakan ang kanyang lalaki sa kanilang tuhod. Naisip ba ng taong iyon na maaari niyang gawin na makatakas mula sa kanyang pagkakahawak? Naisip ba niya na kaya niya makuha ang anumang nais niya, sa tuwing nais niya, pagkatapos maging CEO? Kailangan niyang maunawaan iyon. Minsan siya ay naging kanyang laruan, mananatili siyang magpakailanman ang kanyang laruan. Palagi siyang nasa ilalim niyang utos. Kaya kung ano ang napagpasyahan ng pareho. Ikaw ba ay handa na bigyan ng iyong CEO ng isang tawag? Nagpunit si Thea, sa paghila ng isang tissue paper upang panasan ang kanyang mga kamay. Nagyayelo ang ekspresyon ni Ivan, at si Wendy ang nagsalita sa oras na ito. "Hoy, matandang babae, hindi ang aming CEO ay ordinaryong tao.
Hindi ka ba natatakot na madala ang mga kahihinatnan para sa paggamot sa amin sa ganitong paraan? Tumawa ng malakas si Thea tulad ng may nagsabi sa kanya ng isang magandang biro. Hindi isang ordinaryong tao, syempre siya hindi. Paano magiging isang ordinaryong tao ang aking pinananatiling lalaki? Nagpalitan ng sulyap sina Yvonne at Wendy. Ang CEO ito ba ang matandang lalaki ni Beach? Paano iyon? Parang masusuka lang si Wendy. Maaari kong sabihin na ang dalawa sa inyo ay nahawa pa rin kasama ang aking lalaki sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa iyong mga reaksyon. Pinagalitan ni Thea at inutusan ang kanyang mga bodyguard, bugbugin sila hanggang sa hindi na sila makikilala. Gusto ko upang makita kung paano sila lamandi sa ibang mga kalalakihan sa hinaharap may mga mukha na ganyan. Ang bodyguard ay hindi nagsabi ng isang salita at nagbigay lamang kay Wendy ng ilang mga suntok. Si Wendy ay nabaluktot sa sahig, humihikbi sa sakit. Hindi pa siya nakaranas ng ganito. Si Yvonne, sa kabilang banda, ay tumigil sa mga suntok nang hindi gumagawa ng tunog. Tumingin si Thea kay Yvonne at malupit na inutusan niya ang bodyguard na saktan siya ng higit pa. Hindi siya naniniwala na malakas siya pagkatapos lamang gumugol ng isang gabi kasama ang CEO. Tigilan mo yan. Itigil mo yan. Hindi na ito makukuha ni Wendy. Kung magpapatuloy sila, ang mukha ni Yvonne nakikita niya nahihirapan na at nanganganib ang kanyang buhay. Hihilingin ko sa CEO na bumalik. Kukunin ko tawagan ko siya. Ngumiti si Thea sa kasiyahan. Sabihin mo sa kanya na bumalik ngayon. Nais kong personal niyang sirain kayo pareho mamaya. Tingnan natin kung maglakas loob siyang makahanap ng ibang mga kababaihan sa likod ko sa susunod. CEO, nasaan ka? May nangyari, nakarating si Wendy sa numero ni Harvey York at namumutla. Anong nangyari? Napuno ng pagdududa si Harvey. Kinuha niya lang ang tawag ni Tyson Woods at pumasok na ang matandang babae at iba pa. Paano magiging problema ang paggawa ng serbesa sa kumpanya niya? Si Miss Xavier ay binugbog, ng mga tao pumunta ka dito, o kung hindi man, nalaglag ang puso ni Harvey. Ang matandang babae ni Wyatt Johnson ay dumating. Gayunpaman, hindi niya naisip na siya agad itong mapahamak sa York Enterprise. Matapos mag-hang up, mabilis na sumakay si Harvey at dumating sa gusali ng kumpanya. Nang pumasok siya sa tanggapan ng CEO at nakita si Yvonne at lumuhod si Wendy sa harap ng matandang babae at babog ang mga mukha, ang pagpatay sa hangarin ni Harvey ay labi sa buong opisina. Naglakad si Harvey kay Yvonne na may malambing na mukha at iginuhit sa isang malalim na paghinga. Gaano katindi ang pagtama niya kay Yvonne. Siya ang kanyang sekretarya, at gayunpaman ang matandang babaeng ito ay nang ahas na talunin siya. Nabigla si Thea sa oras nang makita niya si Harvey na naglakad papasok. Matagal na niyang tinali si Harvey, tumaas ang kanyang mga kilay. Ano ang nangyayari? Hindi ba hiniling ko sa mga tao na alagaan ka? Kumusta ka na hindi ka namatay? Ang mga labi ni Harvey ay bumaluktot paitaas sa isang nagyelo na ngiti, at siya ay nagsabi, "Old bitch, wala akong pakialam kung sino ang nagpadala sa iyo rito, ngunit itinulak mo ako ng sobra." Ano? Akala ni Thea alam niya ang pagkakakilanlan ni Harvey. Sinipa ka na sa labas ng pamilyang York ng 3 taon na ang nakaraan, ano ang sinasabi mo? Kahit na hindi ako alam kung bakit hindi ka papatay, dapat kang lumuhod sa harap ko rin. Kabanata 314, sa palagay mo ba ay nasa kabisera ka? Si Harvey York ay nagsalita ng malamig. Sa palagay mo ba ang lugar na ito tulad ng pamilyang York kung saan maaari kang maglaro ng mga kalokohan at pambubuli sa iba? Oh, hindi ba? Ang mga mata ni Thea York ay pinaputi ng may pag-aalipusta. Kahit na hindi ito ang lungsod, ikaw na basura lang na itinapon ng pamilya. Sa palagay mo maaari kang manalo laban sa akin? Sinulyapan ni Harvey ang kanyang mga bodyguard at kinutya. Gawin mo sa palagay mo na ang basurang ito na iyong dinala dito ay maaari talunin mo ako. Pinaglaruan ni Thea, Harvey, narinig ko na ikaw ay naging live-in son-in-law ng pamilya Zimmer. Dahil doon, hindi mo ako masisisi sa hindi pagbabala sa iyo.
Kung maglakas loob kang gumawa ng isang kalokohan, gagawin ko ang buong pamilya Zimmer na babayaran ang iyong mga kasalanan. Gayun din, dahil buhay ka pa, nais kong sabihin ito sa iyong mukha, ang York Enterprise ay kabilang na sa akin. Ito ay binigay ko sa aking aso. Kung maglakas loob ka maglakad dito sa susunod, ipagagawa ko sa aking tao na parehong baliin ang iyong mga binti. Ang kanyang aso, sina Yvonne Xavier at Wendy Sorrell ay tumingin sa bawat isa. Tila naiintindihan na nila ang sitwasyon na mas mahusay. Ang nagpakita na dumating kahapon, si Wyatt Johnson, ay ang tunay na pinananatiling tao ng matandang beach na ito. Nagpadala pa siya ng mga tao upang hanapin siya. Si Wyatt ay ang dahilan niya kaya nakarating siya dito. Paano siya casual na magsabi ng kalokohan na ibinibigay niya sa York Enterprise, malayo bilang isang kasalukuyan? Malinaw na ipinakita ng kanyang pagmamataas na walang sinuman sa Neonhi ang karapat-dapat sa kanyang mga mata. Siya ba talaga ang dakila? Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Thea, naloloko ka na ba? Nangangarap ka ba sa isang maliwanag na araw na tulad nito? Lumabas si Harvey, na napuno ng galit ang kanyang mga mata. Oh, mukhang handa kang lumaban. Kahit na hindi ko alam kung bakit ka pa nabubuhay, gawin mo lang ang iniisip mo kung may lakas ka upang labanan ako. Pinalakpak ni Thea ang kanyang mga kamay ng hindi maganda, at siyang naglakad ang mga bodyguard patungo kay Harvey. Nagtaas ng kilay si Harvey at ngumiti. Sa tingin ko, ako alam kung ano ang nangyayari ngayon. Thea, nagsasalita ka tungkol sa aso na pinapanatili ni Belle York, tama? Nag-atubiling ipinasa ni Belle ang kumpanyang ito sa akin, kaya siya dapat ay lubos na hindi masaya tungkol dito. Narito ka ba upang subukan ako ngayon? Miss Belle, walang halaga kang basura, ano kinalaman ni Miss Belle dito na lumapit at harapin ka? Si Thea nagbuntong hininga. Kahit na hindi ko alam kung ano ang pag-iisip ng ulo ng pamilya nang ibigay niya ang kumpanya sa iyo, gusto ko ang kumpanyang ito ngayon. Ako lang kailangang sabihin ang salita upang makuha ito. Sumagot si Harvey, mukhang ginagawa ni Jonathan York na hindi alam kung ano ang ginagawa mo. Maaari mong gawin ang tungkol dito dahil ito ang kanyang order. Ibinaba niya ang kanyang tinig upang magmakaawa ako minsan, at magagawa niya ulit. Sumigaw ng malakas si Thea matapos marinig si Harvey ang mga salita. Alam mo rin ba kung anong katayuan ng ulo ng pamilya? Siya ay isang Diyos sa Southlight. Ang lupa ay nanginginig sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Hindi ka rin magkaroon ng karapatang matugunan ng isang mahalagang figure at ang iyong pamumulaklak ng iyong sariling sungay ngayon. Ginawa niya ba lahat naririnig mo yun? Ininsulto ng bastard na ito ang ulo ng pamilya. Alagaan mo siya. Mag-ingat na huwag talunin siya sa kamatayan, wag masyadong mabilis bagaman, maglaan ng oras at magsaya. Ang kanyang mga bodyguard ay sumulong ng sabay, ngunit bago sila makagawa ng paglipat, si Harvey ay umatake na. Nakakatakot ang bilis niya. Si Wendy ay lubos na natigilan. Ito ba talaga ang CEO? Bihasa siya. Si Yvonne, sa kabilang banda, ay ganap na hindi nagulat. Sinundan niya si Harvey ng 3 taon, at alam niya kung ano ang kaya ng kanyang CEO. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay hindi ang live-in son-in-law at ang walang halaga na piraso ng basura na sinasabi nila. Siya ay isang tunay na banal na mababang profile. Kapag nagising ang kanyang kapangyarihan, magpapakita siya ng isang napakalaking dami ng lakas. Ano ang nangyayari at natakot ka? Ang tiwala na ekspresyon ni Thea ay pinalitan ng isang kompletong pagkabigla. Lahat ng kanyang mga bodyguard ay nakipagdigma dati at sila ay ginawang bumagsak na nanlalato lahat sila. Ang kanilang mga kasanayan ay walang alinlangan na mahusay. Gayunpaman, mabilis na tinamaan ni Harvey ang bawat isa sa kanila, iniwan silang walang malay sa lupa. Ginawa nila kahit na walang lakas na naiwan upang labanan muli. Si Thea ay mukhang natatakot sa unang pagkakataon sa araw na iyon. Siya ay mas malambot kaysa sa kamatayan. Naisip niya na ang dahilan ng mga taong ipinadala niya upang makitungo kay Harvey ay hindi matagumpay ay dahil sa isang aksidente. Hindi niya ginawa na bigyan ito ng maraming pag-iisip noon. Ikaw,
Tiningnan ni Thea si Harvey na hindi naniniwala. Paano maaaring ito ay? Paano ito na ang basura na pinalayas mula sa pamilyang York ay maging ganito kahusay? Kung siya ay napakahusay, bakit hindi siya lumaban sa 3 taon na ang nakalilipas? Bakit siya pinalayas tulad ng isang patay na aso? Ang alam ni Thea tungkol sa pinalayas na tagapagmana ng York family. Mabilis na gumuho sa piraso na iyon. Ang puso niya parang binugbog, at hindi niya mapakalma ang sarili. Kabanata 315. Nagtataka ka ba kung bakit mayroon akong mga ganitong kasanayan? Ngumiti si Harvey. Si Thea York ay nabigla sa pangyayari. Ang paghinga niya ay mabilis habang tinanong niya, paano ito magiging posible? Ito ay imposible, talaga. Kung wala akong mga kasanayang ito, ako ay hindi lamang pinalayas ng 3 taon na ang nakaraan, mamamatay din ako. Naiintindihan mo ba? Si Harvey dahan-dahang sinabi. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Hindi niya alam kung bakit nagawa ni Harvey na manatiling buhay 3 taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon alam na niya. Ang pamilyang York ay karaniwang pumapatay sa isang inabandunang tagapagmana nang walang pag-aalinlangan. Bakit nila siya papayagan maging isang live-in son-in-law? Ito ay isang nakatagong panganib para sa kanila. Gayunpaman, ang inabandunang tagapagmana na ito ay hindi maaaring maayos sa pakikitungo. Hindi ba maaaring kunin ng pamilyang York ang kanyang buhay? Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, hindi ba ang pamilya na nagtanim ng isang bitag kahit papaano? Harvey, inaamin ko na nagkamali ako sa iyo. Gayunpaman, kaya paano kung mayroon kang ilang mga kasanayan? Dito, hindi na namin tinitingnan ang mahusay na mga kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi mahalaga kung gaano kakalakas at gaano kabilas ang iyong maaaring maging bentahi, maaaring mong talunin ang bilis ng isang baril. Si Thea humila ng malalim na paghinga at sinubukan na pakalmihan ang kanyang sarili. Hindi mahalaga kung anong mga kasanayan ang mayroon ka, ang pamilya ng York ay hindi mabilang na mga paraan upang patayin ka nang hindi umaalis sa isang bakas. Ngumiti si Harvey at sinabing, isa ba ang kanilang mga taktika at magpadala ng isang matandang bitch na darating at abalahin ako? Kung iyon ang kaso, masasabi ko lang na ang pamilyang York ay bumagsak ang mga pamantayan. Kinagat ni Thea ang kanyang mga ngipin na nangangalit, kaya ano? Ikaw kailangang patayin ako sa huli. Manggahas ka bang patayin ako? Ano ang pinagsasabi mo, old bitch? Ang pagpatay ay labag sa batas. Hinugot ni Harvey ang kanyang telepono. Di nagtagal, kinaladkad ni Tyson Wood si Wyatt Johnson sa opisina ng CEO. Baby ko, bakit nandito ka? Nakita ni Thea si Wyatt at nadiskubre na ang ilong at namamaga na mukha. Ang puso niya sumakit ng labis na nahihirapan siyang huminga. Siya ang kanyang lalaki, pagkatapos ng lahat. Paano nila ito tinamaan ng gwapo na mukha hanggang sa estado na ito? Nang makita ni Wyatt si Thea, naisip niya na sa wakas na i-save siya. Sa kanyang mukha ay tumulo ang luha, siya sinabi, baby ko, mahal, sa wakas ay dumating ka na. Mabilis, kumuha ng isang tao upang madurage ang live-in son-in-law. Nagkaroon siya ng katapangan upang gawin akong talunin ng iba. Dapat mong ipaghiganti ako, dapat mong ikinalulungkot siya na nabubuhay. Nahulog si Wyatt sa lupa at bumulusok, kumapit sa mga paa ni Thea. Ito ay medyo nakakatawa ngunit nausitang sa manood. Alam ng lahat na siya ay isang taong pinapanatili, ngunit ginawa nila hindi inaasahan na lumubog siya sa antas na ito. Tinapik ni Thea ang likuran ni Wyatt na parang pinapatahan niya ang nasasaktang baby. Huwag kang mag-alala, gagantay ako sa iyo sigurado, baby ko, lahat ito ay kasalanan ko. Dapat andoon ako, sumama ako kahapon upang kuhanin ang kumpanya. Nagkamali ako, akala ko pa lumabas ka upang maglaro sa ibang mga babae kagabi. Iniisip ko ang pagtuturo ng aral sa'yo. Kasalanan ko lahat. Matapos sabihin ito, binigyan ni Thea ang kanyang sarili ng ilang mga slaps, ipinapakita ang kanyang pagmamahal kay Wyatt. Ang eksenang ito ay medyo nakakagulat. Mukha silang ipinagbabawal na ngayon lang nagkita at muling nagkasama pagkatapos.
Nakakalungkot na si Thea ay matanda na upang maging kasintahan si Wyatt. Ang relasyon ay medyo nakaduduwal kahit gaano pa ito tingnan. Harvey, dumating na ang aking mahal. Mas mahusay kang lumuhod at humingi ng tawad, o kung hindi, sisirain ko ang pamilya Zimmer. Tumayo si Wyatt at sumulyap kay Harvey na masama ang loob. Ang presensya ni Thea ay pinalakas si Wyatt. Hanggang sa siya ay nasa paligid, magagawa niya ang anumang nais niya sa Niamhi, at hindi kailangang matakot sa sinuman. Sa katunayan, naisip ni Wyatt na hindi maglakas loob si Harvey upang gumawa ng anumang bagay sa harap ni Thea. Ang isang walang halaga na piraso ng basura ay palaging magiging isang walang halaga na piraso ng basura. Paano siya maaaring manatiling matigas ang ulo sa harap niya? Harvey, hindi ako takot na sabihin sa iyo na gagawin si Wyatt na maging asawa ko sa hinaharap. Dapat ikaw ay pagtawag sa kanya na tiyuhin batay sa kanyang katayuan. Kung maglakas loob ka upang talunin siya, hindi ka papayagan ng pamilya York. Tumayo si Thea para proteksyonan si Wyatt, tiyo. Live-in na asawa. Halos sumabog ang tawa ni Harvey. Itong beach ay sobrang matanda na kalahati ng kanyang katawan ay nasa isang kabaong. Ano ang live-in na asawa na pinag-uusapan niya? Nawala na ba ang utak ng matandang babae na ito? Plano kong hindi na siya hawakan pa, ngunit ikaw naiinis ako sa salitang tiyuhin. Mukhang kukunin ko na kailangang talunin siya sa harap mo ngayon. Paano tunog na iyon? Ngumiti si Harvey at naglakad patungo kay Wyatt. Lahat ng mga bodyguard ni Thea ay binugbog ng lahat ni Harvey. Ang magagawa niya ay protektahan si Wyatt sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi alam ni Wyatt ang sitwasyon. Naisip lang niya na lumuhod si Harvey bago si Thea. Umakbang nang may kumpiyansa si Wyatt at sumigaw, "Hoy, basura, lumuhod at humingi ng tawad sakin, ako ang iyong tiyuhin. Maaari kong isaalang-alang na ikaw ay mabuhay."